Sa isang relasyon, madalas na ang pagmamahal at tiwala ang pundasyon. Ngunit may isang aspeto na maaaring maging sanhi ng hidwaan sa isang relasyon. Walang iba, kundi ang pera. Ang usaping pera ay hindi lamang tungkol sa mga numero at budget, ito ay tungkol rin sa mga pananaw, pag-asa at pangarap na maaari maapektuhan ng financial capability. Ang usaping pinansyal ay isang mahalagang bahagi na hindi dapat isang tabi. Ang pera, habang maaari maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan, ay maaari rin maging pundasyon ng pagtutulungan at pagkakaunawaan. Sa mga napapanahong hamon sa pamumuhay ngayon, mula sa mga gastusin sa araw-araw hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, mahalagang pag-usapan ng dalawang nasa relasyon ang kanilang mga pananaw, layunin at takot tungkol sa pera. Sa pagtalakay na ito, ating pag-uusapan ang mga common issues na kinakaharap ng mga magkasintahan at mag-asawa, pati na rin ng mga epektibong paraan upang mapanatili ang financial harmony sa kanilang relasyon para makita nating money matters talaga. Samahan po ninyo kami ngayon habang ating pag-uusapan kung ano ang mga susi para sa maayos, masaya at matatag na tahanan dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Sa mga oras pong ito, muli po natin makakasama si Ma'am Jaizelmae Diaz at Sir Enan Diaz para magpatuloy sa pagbibigay ng mga magandang kaalaman at inspirasyon pagdating sa pagpapamilya, lalo pa nga sa topic natin ngayon. Para mas makilala po natin sila, panoorin natin ang video ito. Si Sir Nano Enan Diaz at si Jaizelmae Martinez Diaz ay longtime married couple na mayroong passion para sa pagpapatibay ng spiritual life ng bawat pamilya at bawat individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas makilala pa si Kristo. Si Enan ay isang accountant by profession at musician by passion. Nag-training din siya bilang isang chaplain sa Adventist Medical Center Manila na nagkakaloob ng pastoral care sa mga pasyente nito sa pamamagitan ng therapeutic communication. Sa ngayon, siya ay naglilingkod sa loob ng 9 na taon bilang parte ng internal audit ng General Conference Auditing Service ng Seventh-day Adventist Church. Sa labas ng kanyang propesyon, siya rin ay isang singer at choir director. Si Jaizel naman ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Theology noong 2012. Siya rin ay naglingkod bilang chaplain sa Adventist Medical Center Manila kung saan sila nagkakilala ni Enan. Nakumpleto din niya ang kanyang Master of Arts in Religion noong 2020 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Bukod dito, si Jaizel ay isa ring tele-evangelist at host sa iba pang programa ng Hope Channel, kabilang ang Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Sa ngayon, they have 3 daughters na sina Rafa, Mo and Denden na kung saan kanilang sinasanay upang maging mga tagapaglingkod ni Jesus. Kasama sila, sama-sama tayong matuto sa kung paano makakapagtaguyod ng isang masayang pamilya. Yan, so Jaizel and Enan, masaya kami na muli kayong makasama dito sa ating pagtatalakayan tungkol sa mga aspeto tungkol sa pagpapamilya. Meron ba kayong gustong sabihin sa ating mga live viewers ngayon? Una, thank you Wilmer muli for having us, and thank you sa ating mga viewers and listeners for tuning in with us today, and we continue praying na maging kapaki-pakinabang para sa inyo ang tatalakayin natin ngayon. Ayan, so hi and hello to everyone na mga nakikinig sa radio and nanonood to any platform. We praise the Lord na you are here with us and hopefully you would really learn a lot po. Yan, salamat ulit Enan and Jaizel. Siyempre binibati rin natin ang lahat ng mga kasama natin ngayon na nakatutok sa ating Facebook pages, sa Hope Channel North Philippines, sa North Philippine Union Conference at sa AWR Manila, at ganoon din sa mga naka-cross-post sa ating mga missions and conferences. Pati na rin po sa mga nakakasama natin ngayon na nanonood sa YouTube. Masaya kami na makasama po kayo. At syempre, yung mga nakasubaybay sa ating television, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At ganoon din yung mga nakatutok ngayon sa ating radyo sa AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama kayong lahat ngayon at dalangin namin na kayo ay patuloy na nasa mabuting kalagayan kasama ang ating Panginoon. Iniimbitahan din namin po kayo na i-like at i-share ang ating live broadcast ngayon para mas marami pa makinabang sa ating mga matututunan. At kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook at YouTube channels,
pakihit na lamang po yung follow at subscribe button para mas madami pa kayong updates sa mga exciting programs na kagaya nito. So bago po tayo magsimula sa ating discussion, ay hilingan po muna natin si Jazel para sa pangunguna sa panalangin. Tayo manalangin. Makapangyarihan po namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na mapag-usapan ng gantong topic. Nawa Panginoon ay tulungan po ang bawat isa na magkaroon ng mga kaalaman na makakapag taguyod ng bawat pamilya in a way na mag-glorify po kayo. Kaya po ang patuloy na presensya ninyo, karunungan buhat sa inyo ang siyang maranasan po namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan, ngayon po tayo po ay magpapatuloy sa ating discussion. Katulad ng nabanggit natin, pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa money matters, ayan, sa pagdating sa pakikipagrelasyon. No? So, sa isang pamilya, mahalaga po ba talaga ang tungkol sa usaping pera at bakit? Di ba sinasabi na iba, mahalaga, nagmamahalan kayo sa isa. Bakit kailangan pati yung pera? Marirealize natin, Wilmer, no, sa buhay mag-asawa, hindi lang pala pagmamahal talaga ang kailangan, napakarami pang Kasi marami pa ibang nagmamahal eh. nagmamahal din ang mga bili. Totoo yan, ang financial matter, so ang pera, ay isa sa napakahalagang aspeto ng buhay may pamilya o buhay may asawa. At of course, we know na lahat ng ating kinokonsume sa buhay, ang ating mga pagkain as basic as food, yung ating transportation papunta sa ating mga trabaho. Kaya nga tayo may mga trabaho din para masustain yung mga pangangailangan natin, yung ating other needs or wants na pinag-uusapan ng mag-asawa, kung ano ba yung mga needs and wants na kailangan nating paglaanan ng finances. Lahat yan dapat talaga pinag-uusapan. Hindi pwedeng magkakagulatan na lang pagdating sa marriage. So kunyari sa ligawan pa lang o sa sweetheart relationship, engagement bago ang kasal, dapat na iseset yung foundation ng isang couple na ano ba yung mga pananaw natin sa pera, ano ba yung mga tunay nating kailangan, anong mga kailangan nating paglaanan na mga gastusin. Lahat yan dapat nine-negotiate as early as doon pa lang sa getting to know stage ay alam natin yung values ng isa't isa, how one person thinks. Minsan ang mag-asawa lumaki nga sa iba-ibang background or culture, magkakaiba ng risk appetite, kumbaga na tinatawag doon sa pag-i-invest ng kanilang pera. Paano natin isi-save, anong mga ministry natin na paglalaanan ng mga finances na ito. So natin uhugutin yung mga pang-tuition ng ating anak in the future. Paano natin i-make sure na sila ay may maayos na pananamit, yung healthcare nila pag nagka-emergency. Lahat yan nag-i-entail ng pera eh. So kailangan napakahalaga na pag-uusapan ito. At alam natin yung biblical foundations din naman nung pananalapi o ng pera. Ayan, Wilmer, importante din kasi lalo higit sa mga kababaihan yung security. And actually, for you to know na yung mapapang-asawa mo is merong hanap buhay, may napagkukuhunan ng pera, that gives security for the woman. That gives security for the wife, And lalo higit ang mga kababaihan kasi they value their children so much na talagang gusto din nila mapabuti yung mga magiging anak nila. So with that, it entails money matters talaga. Talagang kailangan na meron ang tahanan ng source of income. Hindi naman necessary, Wilmer, na bago mo mapang-asawa o bago mo sagutin yung isang tao, dapat mayaman na talaga siya, Pero isa sa necessary ay yung merong livelihood, may hanap buhay, may mapagkukunan talaga ng salapi at daily needs, Kasi, kung maalala mo, Wilmer, pinag-uusapan natin yung 3 major life decisions, Una, yung religion mo, sumunod yung career mo, and then yung pagpili ng life partner. Talagang dapat sunod-sunod yun eh. Pag hindi mo kasi sunod-sunod yun, magkakagulo, it will be a mess. So bago ka talaga pumasok dun sa pagpili ng life partner mo, supposed to be may trabaho ka. Supposed to be may napagkukunan ka ng pera, may source of income.
So there's wisdom in that. I believe there's wisdom in that. Yung nabanggit Wilmer ni Jaisel na initially hindi mo kailangang mayaman. To be honest, nung nagkakilala kami ni Jaisel, hindi naman ako mayaman na mayaman talaga. Actually ngayon, hindi pa rin kami talagang mayaman, masabi mo. We have savings now. Pero nung nagsisimula kaming nagkakakilala, meron akong trabaho, meron akong konting savings din. Pero ang isa sa mahalaga, bukod dun sa actual na finances na meron ka na ng pagdating sa time na kayo ay nagde-date na yung partner, dapat meron kang at least yung capability or skills to provide and to earn income. Kasi yun nga, it doesn't necessarily mean na nandun na kagad yung resources. Pero kung meron ka ng diskarte, meron kang skills, alam mo kung saan ka huhugot kung sakaling magkaroon ng mga emergencies or anything, meron kang mapagkukunan at hindi kayo mabablanko o hihingi lang ko kani-kanino, iaasa uli pabalik sa mga magulang, which is unfortunate. Medyo common yan, na nangyayari, na maraming pumapasok sa relationship nang wala pang financial capability, inaasa uli sa mga magulang. Ngayon yung mga magulang nababurden instead na nailalaan din nila sa kanilang pangangailangan o sa ibang bagay na mahalaga din naman, napupunta doon sa mga anak na which should be who should be responsible enough na to earn on their own. So it doesn't have to be minsan nga an actual job, kasi yung iba-ibang giftedness yung iba negosyo ang kanilang skills, minsan hindi trabaho, or at least yung skills na marami, napakaraming ibang skills, hindi not necessarily office job siya or kung ano mang trades na kanilang alam. As long as meron nung capability or skills na yon, napakahalaga na una, meron kang alam mo kung paano iso-source yung financial resources na yon, paano mo i-earn, at eventually pag-uusapan din kung paano gagamitin. Pero dapat may source muna, kasi wala kang gagamitin kung wala nung source na yon. Para naalala ko tuloy nung ako din ay nag-initiate na mag-pursue, no? Nung nagpaalam ako sa magulang ng girlfriend ko ngayon, ang working student ako noon wala naman akong talagang yaman pa kung tutusin. Kahit naman din hanggang ngayon, no? Pero ang binasyahan ko lang din nung pinag-aaralan ko, yun din, alam kong kaya ko dumiskarte. Alam kong may capability ako, may skill ako para kumita ng pera. So yun yung binasyahan ko para sabi ko, pwede na to. Alam kong mature naman na ako siguro noon. kaya sabi ko, yun ang iniisip ko, no, na meron akong kakayanan na kumita, may skill ako. Actually nga ngayon, yung skill na yun, no, yun yung medyo mas pinagkakataan ko ngayon, mapag-video edit, no. Pero yun nga, sabi ko, napakahalaga talaga na meron tayong consideration pagdating sa money matters, pagdating sa pagpasok natin sa isang relasyon. Pero nakakatakot din talaga yung kahit ako yung sinasabi ko ngayon nakakaba rin na ang pagbabasihan mo lang ay skill. Iba pa rin yung meron ka na talagang stable na trabaho, career, meron ka ng savings, iba pa rin. Ngayon talagang struggling ka lang, iba yung pressure Dahil nandun na kayo, napamasok na kayo sa relasyon, tapos kailangan mo palang mag-ipon, kailangan mo palang maging stable yung pinapasok ng diskarte. Tama yun, Wilmer, yung skill ng pag-earn is different din dun sa skill ng pag-iipon. Kasi yun nga, it doesn't mean na may income ka, you are able to save din naman. So, isa din yun sa inaaral. Dapat pinag-aaralan ng mga couples or even bago pa maging couple, inaaral na individually kung paano mag-earn, saka paano mag-save up din. Kasi eventually, you need to really build din. You need to build yung inyong wealth, kung paano, kasi in the future, mas dadami pa ang expenses. Again, ang building a family is not cheap. Building a family will entail a lot of expenses na minsan nakaplano, kahit gaano ka nakaplano, minsan may mga unforeseen na debts na mag-a-arise. So, dun mo yun kukunin sa iyong emergency fund or sa iyong savings. So, napakahalaga yung skill ng pag-earn saka ng pag-iipon at kung paano rin i-spend yung mga perang naipon. It takes a lot of skill din and
usually natututunan through experience o sa mga resources din naman, mga libro, mga videos na maaaring makatulong. So, mahalaga na mayroong pundasyon. Sa panahon natin ngayon, no, nagbabago yung mga gender roles, di ba? Yung mga ganyan pagdating sa lalaki at babae sa loob ng tahanan. Pag-usapan natin kanina yung pagdating sa kabuhayan, yung sino magtatrabaho. Sa panahon natin ngayon, medyo naging issue pa rin yan, no? Sino ba talaga ang dapat magtrabaho sa loob ng tahanan, ng pamilya? Yung lalaki ba talaga, nakatulad ng tradisyonal, o yung babae para makatulong? Traditionally, yung role ng pagiging provider nanggagaling sa lalaki. But we also recognize nowadays, maraming mga kababaihan ang nagsusumikap din naman. Gusto nilang magkaroon ng career, gusto nilang maging independent on their own para kahit hindi nila iasa sa mga kalalakihan, kaya nilang i-sustain yung kanilang sarili. And we see no problem with that. So we actually appreciate that. Kami ng aking wife, pareho kami ngayon na merong career, pareho kaming merong profession kung saan kami ay parehong nag-earn, which is okay, which is good. Pero nasa inyo pa rin yan eh. Every family is different. Every marriage is different. So merong magkakaroon ng time na single income lang, na usually kadalasan yung lalaki yon. Kung merong single income family. We also acknowledge na meron ding mga families na ang single income nila ay nanggagaling din sa kababaihan. Dun sa Mga lalaki naman naiiwan sa bahay. yes, houseman. Kumbaga, merong yung mga lalaki ang naiiwan sa tahanan as homemaker. We see no issue with that as well. As long as napag-uusapan kung ano ba talaga, ano ba ang role ko, malinaw sa isa't isa, tinatanggap ng merong kaluwagan sa loob at merong blessing ng isa't isa na okay, sige, this is a season na kailangan nating magtrabaho siguro pareho. Depende sa inyong expenses, goals. At kung meron din namang instance na, sige, mag-single income muna tayo for whatever reason or circumstance, nine-negotiate din yan kasama sa relationship ng mag-asawa. Yeah, totoo yun, Wilmer, no? Very patriarchal tayo, especially in the Bible, in the history. And nakita natin na in the past, women are, thought na supposed to be sa bahay. And they are the one to nurture the children, yung domestic care, yung gawaing bahay and all. And even in the past, they thought na hindi para magtrabaho sa mga opisina o kung saan-saan ang kababaihan, but to nurture the children, the whole family, And there's wisdom on that. Kaya lang sa henerasyon kasi po natin ngayon, nakikita natin yung differences na nangyayari. We're very different from the past. Pero going back to the Bible, I want to read this in Proverbs 31. Sa Proverbs 31, ito yung tinatawag natin na virtuous woman. And dito sa verse 13, she seeks wool and flax and willingly works with her hands. 14, she is like the merchant ships. She brings her food from afar. 15, she also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maidservants. She considers a field and buys it. From her profits, she plants a vineyard. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good and her lamp does not go out by night. So on and so forth. Alam mo, na-realize ko, Wilmer, with this reading ng Virtuous Woman. The Virtuous Woman is never lazy. She's never lazy. And she's never a fool. She's never a fool. In that note, makikita natin na they always see to it that there's food on the table. They always see to it na they're doing something that could actually make a profit. And akala natin hindi yung natural para sa mga kababaihan, but it's very natural. It's very natural na we seek to provide for our home also, and we also try many ways to actually earn. Na minsan hindi alam ng mga kalalakihan o ng mga tatay na naghahanap buhay sa mga single income family. Pero deep within those women who are staying in the home, meron talaga silang innate desire to, make profit,
do something. Even sa pagtatanim, alam mo yon, you also earn or get something even on those simple things. And even those, simple homemaking, in sewing, and in selling merchandise. Sa panahon ngayon, marami ng gano'n na we sell from one thing to another. And that's normal. That's okay. Kasi I believe women are also made to be very creative, even in, earning money. And ngayon, marami na ring work from home na mga kababaihan. And we salute them. We honor them. Pero we also don't detest yung mga nag-choose to stay at home without any job. We also don't detest them kasi kitang-kita natin na they're not lazy. They're very industrious, and whatever their hands could do, they do it with all their might, and we salute them. Yung pagiging full-time family homemaker actually is a full-time job. Ang equivalent ay 4.3 jobs ayon sa ilang pag-aaral. Kasi walang pahinga. Halos 24/7 na tuloy-tuloy yung gawaing bahay. So, Sometimes, Wilmer, pag aalis yung nanay, kailangan ng kapalit mga 2 o 3 na magbabantay ng mga anak o gagawa na ibang chores, ganyan. Kasi totoo yun, na sometimes we thought the mom or the women, the wife are not doing anything at all habang yung tatay nagtatrabaho, but then they're doing a lot of things talaga in the household. Napakaganda talagang kailangan natin na maging conscious pagdating sa maging considerate sa kung ano man family setting pagdating sa kung sino yung Yes, nagtatrabaho and roles. pagdating sa pamilya, no? Pero follow up lang, ano masasabi natin dun sa nami-misinterpret nila yung headship sa family ay naka-connect sa kung sino yung nag-earn. Na kung minsan akala na iniisip na iba dahil kunwari yung babae yung nag-earn, yung lalaki ang naiiwan sa bahay, sa ibang mga setting, iniisip din nila na ang magiging head na ay yung babae na. Anong masasabi natin? Kung sinong mas may pera. Sino mas may pera? Sila ba yung leader ng family? again, babalikan natin yung original design ng Panginoon pagdating sa mga ganyang bagay. Ginawa ang lalaki na nauna, nandun yung headship, nandun yung leadership, but then again, the wife is equal to the husband at ang task na inata sa kanya ng Panginoon ay mahalin ng buong buo, ibigay ang kanyang sariling buhay actually para doon sa wife na binigay sa kanya ng Panginoon. As Christ loves the church, lagi nating susundan yung model na yun. So regardless kung sino ang may pera, nandun yung acknowledgement ng headship ng husband. At the same time, yung headship na yun ay hindi controlling, hindi overpowering, but recognizing na co-image bearer mo yung iyong wife, and siya ay dapat mong ninonorish, dapat sinasakripisyo mong lahat para sa iyong wife. So para sa akin, I can see na yung capacity to earn should not model kung ano ba talaga yung role ng headship. While we respect na, ginagawa mo yung role na yan, sana hindi yun makaapekto. Kundi yung role ay tinik natin willingly to support each other, to care for each other, kasi yun yung best option at the moment, without really looking down on the other spouse na hindi nag-earn at that time. Kasi pareho kayong image bearers. Pareho kayong, you are equal in the eyes of the Lord. Pareho kayong mahal ng Panginoon at nilalang ng Panginoon. At may kanya-kanya kayong role na dapat fino-fulfill regardless of who earns. Alam mo, Wilmer, yan yung danger ngayon Kasi totoo yun, maraming empowered women na they could really earn big, and to the expense na they could also overpower men, especially in the home din. So it's a really a big danger. And kapag nagsusuccumb tayo sa ganun, kapag hinahayaan natin yung sarili natin to get into that, to overpower the headship ng man and our family, the family become a mess. Nagkakagulo talaga. And even yung mga kids na apektuhan sila, sino ba talagang susundin, yung mga, o yung papa or whatever. If binabaliktad kasi natin yung mga roles, if nababaliktad yung mga roles, nagkakagulo talaga. And nakakalungkot kasi that's also one way of Satan to destroy homes and families. Nakala natin kapag may pera, wala nang problema, pero pag meron pa rin pala mga problema kapag mamaya-maya yung babae na yung mas nagta-take ng leadership role, ganyan. So, dumating ako sa point, Wilmer, na naghanap talaga ako ng tao na where I could submit to. Kasi
as I've told you, I took up AB Theology. I'm on a leadership role kapag nasa church, ganyan. So nag-worry ako na baka mamaya, I won't be able to submit. I won't be able to submit. And thank God na I saw someone, which is my husband right now, Zernan, na pwedeng maging spiritual leader in our home. So whatever happens, regardless of the earning, whatever happens, I know na I would submit to him as a spiritual leader ng bahay or ng tahanan namin. And that's very important. That's very important. It doesn't matter yung money behind it. Basta alam mo na he's a spiritual leader of your home. The husband or the man is actually spiritual leader ng home. Yeah, mabalik tayo dun sa roles, kasi traditionally din sa Philippine culture, ang taas nung premium yung sinasabi na ang lalaki ang magtatrabaho tapos ibibigay lahat sa asawang babae, siya ang magbabudget, etc. While it can work also in many ways, medyo obsolete na rin, kasi dapat pinag-uusapan din talaga ng mag-asawa, ano ba ang roles natin dyan. Kami nagkataon, ako yung accountant sa amin. So, ako yung nagma-manage in general ng aming financial direction, kung paano magsisave, anong accounts ang bubuksan, ang personal, ano ang common, ganyan. Pero, ninenegotiate namin yon at pinag-agrihan namin yon. So, may pera kami independently, meron ding joint finances para sa family expenses. So, yon yung mga bagay na negotiable, kumbaga. Kasi hindi naman yan black and white, kumbaga sa Bible din. And also yung roles, yung skills, iba-iba din. Pero everything should be talked about, discussed, and agreed upon by the couple. Yan. So yan, nakapakalinaw nun, no? Na hindi naka-align o hindi nakakadena yung pera, yung earning capability doon sa pagiging head ng family o kung ano man yung roles na ginagawa natin sa family, di ba? Kailangan natin na maging maingat sa ganong aspeto pagdating sa pagpapamilya. So, sumunod na pwede nating isipin ano pa yung mga ibang mga prinsipyo tungkol sa paghawak ng pera na pwede nating i-apply sa ating mga pamilya. Bukod dun sa pag-uusapan kung sino maghahawak, ano pa yung iba pa na pwede nating magamit para maging kapakinabangan sa ating families? Mahalaga, Wilmer, na yung principles of finances in the Bible generally ay inaunawaan din natin. Nandun yung counsel ng Panginoon sa atin, you cannot serve both God and money or God and mammon sa ibang translation. So, hindi natin pwedeng i-prioritize yung finances. As important as it is, hindi siya kailangan, dapat hindi niya ma-overtake yung pagpapahalaga ng isang pamilya sa Panginoon. Kasi unang-una pa rin na dapat pinapahalaga ng pamilya yung pagsunod sa Panginoon at pag-unawa kung ano yung kalooban niya, pagsunod kung ano bang gusto ng Panginoon, na to the detriment na ng kung halimbawa yung finances ang mas i-prioritize, yung pag-earn lamang, tapos at the detriment of the spiritual health ng pamilya na napabayaan na unang-una wag sana na mangibabaw yung pagpapahalaga lamang sa pera over sa pagpapahalaga sa Panginoon at sa relasyon sa Panginoon ng buong pamilya. Napakaraming counsel din sa atin sa Proverbs about finances and generally about hard work. Yung income na pinagpaguran, yung riches na pinagpaguran at pinagtrabahuhan ay long-lasting. Sabi sa Bible, iiwasan natin yung mga easy income, yung mga earn fast na mga schemes, kasi nandun yung value of work, nandun yung pagpapahalaga ng Biblia sa value ng hard honest work over dun sa easy money na papasok. So nandun yung mga prinsipyo na yon na dapat nauunawaan ng pamilya. Ganun din at itinuturo din ito sa ating mga anak. Isang principle din na nababanggit sa Bible, kumbaga kaya yung mga Jewish families sila yung generally mayayaman kasi naintindihan nila yung principle sa Bible na parang kung hindi mo turuan yung mga anak mo na mag-earn, para mo silang hinayaang maging magnanakaw kasi eventually yun nga parang yung principle in general na kapag hindi mo itinuro sa mga anak mo yung financial principles or how to earn,
hindi mo sila binibigyan ng tools for life na maaring mag-cause yun sa kanila na gumawa ng masama in the future. So nandun yung financial literacy, yung idea ng financial literacy, dapat ipinapasa din sa mga anak. Itinuturo ang hard work, dapat matuto sila na kumilos. So kung anong responsibilities ang binibigay sa kanila para matuto, paano mag-handle din ng pera na hindi lang basta luho, kung ano yung wants lang, basta-basta nakukuha. Minsan, maraming ganong magulang, unfortunately, na maraming deprivation sa kanila habang lumalaki na punta naman sa extreme side na nung sila ay nagkaanak ay bigay lahat. Sumuwawi daw. Gusto bumawi doon sa mga hindi nila na-experience, bigay lahat sa anak. Huwag po nating i-spoil din yung ating mga anak porque may financial capability tayo, kundi mas ituro po natin sa ating mga anak yung value ng delayed gratification, yung value ng hard work, yung value na pinapahalagahan nila yung health nila over dun sa mga options na, di ba, puro sweets ang gusto. Hindi lahat ibibigay, kundi ituturo sa kanila na bukod sa hindi yan healthy, yung finances natin ay may limitation din. May budget tayong ginagamit, may paglalaanan tayo ng ating mga finances. So, dapat nauunawaan ng mga bata yung kalagahan din ng pera. And one thing na we don't want to neglect, Wilmer, yung principle sa Bible from Malachi 3:10, na bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. And to continue on, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. In this part, we learned about tithes, Wilmer, no, na sa lahat ng profits natin, we bring back the 10% of it, and that is the tithes. And that belongs to the Lord. Isa sa prinsipyo in terms of handling money is, una sa lahat, you prioritize God. And in prioritizing Him, you get the tithes out of your profit agad-agad and make sure that you bring it into the storehouse, which is the church. Kung yung church ninyo is allowing you to give tithes, and make it regular, make it in a way na you're faithful in doing it. Kasi, Intentional. Yeah, intentional also. Kasi faithful din naman ang Panginoon in His promises, especially this one. Sabi niya, test me on this. Kung hindi ko bubuksan, ang blessings and windows of heaven to pour out the blessings on you. And natutunan ko to, Wilmer, when I was grade 6. Sabi ko, pwede rin pala yun na yung baon ko sa school, I would get 10% of it and I will give it to church as my tithes. Nung time na yun, in 1 week, 100 pesos lang yung baon ko. So, 10 pesos lang yung tithes ko per week. Sabi ko, siguro ipunin ko na lang. So, for 1 month, at least I have 40 pesos to give as tithes sa church. So, I kept on doing it until hanggang ngayon. And one thing I realized, Wilmer, faithful talaga si Lord na hindi kanya pagkukulangin. Throughout, sa aming magkakapatid, we're 7 in the family. I'm one of those 7 na nagkaroon ng scholarship and sponsorship. Even elementary pa lang ako, hanggang sa nag-high school ako, even hanggang college. Sabi ko, Lord, I was so privileged. I was so blessed. Imagine yung mga kapatid ko, every time nakukuha ng exam permit, nag-aalala sila, paano mababayaran yung tuition, ganyan, paano sila makakapag-exam. Pero here I am, you've been blessing me a lot in many ways. As I have been faithful to you, you're also faithful. Pero Wilmer, nakagraduate ako ng hindi ko pa nakukuha yung diploma ko sa college. Pero pinayagan ako makapag-work kahit wala pa yung diploma ko from college. Then yung unang sweldo ko, I get some of that money to pay for my remaining balance. Indeed, kahit minsan may mga ganong financial strains and struggles pa rin, makikita mo yung pagkilos ng Panginoon that He always provides. And it's so amazing. It's so amazing. Nakapag faithful tayo sa Kanya, faithful din naman siya to fulfill His promises. So this is one thing we shouldn't forget in handling our money. And to add to that, hindi lang kasi sa tithes natatapos, meron din tayo tinatawag na free will offering or cheerful offering. The thing that comes from your heart na gusto mong i-offer or to add more.
to the Lord's work, ano. So, oftentimes, we also give. Dati, tinatry ko na 10% yung yung tithes, then 5% yung for offering, tapos 5% yung for ministries. Kasi from time to time, may mga humihingi ng tulong, ganyan. So, I get the money from that. So, sabi ko, ang galing. Parang, pag may nakalaan ka pala for ministries, hindi mahirap magbigay. Tapos, parang sobra pa rin. Parang sobra pa rin yung inilaan mo in helping other people. Parang ganon. Then, 30% savings. Then, the rest is for your needs. Ganyan. Sabi ko, it works din pala if we can do systematic way of, handling our money. Yung principle, Wilmer, ng giving back sa Panginoon, napakahalaga niya. We could attest, no? Kami ni Jaisel, pareho kaming nag-work for the church. Alam natin, hindi kalakihan ang sweldo sa church. Pero never kami nagkulang. Lahat ng needs namin ay binigay ng Panginoon. Kasi when you give tithes, it is not just returning 10% to the Lord. It is acknowledging na yung 100% ay galing sa Panginoon actually. Yes. All your income, 100% of your finances para sa family, lahat yun galing sa Panginoon. Binabalik mo lang yung 10% para sa Panginoon. Yun lang hinihingi niya, 10%. Napakaliit na compared sa kanyang ginagawa. At yung promise dun sa Malakay 3:10, actually, mag-uumapaw yung blessings. Hindi lang kasi financial blessings yung nag-uumapaw. Nandun din yung protection from the devourer na sinasabi. So, yung iyong kabuhayan hindi pwedeng i-touch ni Satan as long as faithful ka sa Panginoon. Yung mga blessings of opportunities na napakarami rin binibigay niya, hindi lang yung income. Yung blessings of opportunities, blessings in our family relationship, blessings in our friendships, blessings sa aming mga anak, yung kanilang gifts. Na-experience namin yung lahat. Kung paano pinagpapala kami ng Panginoon despite the limitations or challenges we may face. But when you are faithful to the Lord, siya, mas faithful pa ang Panginoon sa inyo. Yung promises na binibigay ng Panginoon, talagang tutuparin niya. Kung ano yung binitawan niyang promise, kaya nga ito yung promise ng Panginoon, sinabi niya, test me or try me. Subukan niyo ako. And I will show you, I will pour out the blessings. So, our family is a testament to that. Kami ay lubos na pinagpala ng Panginoon. There were instances na aksidente kami at nagkaroon ako ng health problems not too long ago. Pero ang Panginoon talaga hindi nagpabaya. Hindi nagpabaya ang Panginoon. Hindi pa namin hinihingi yung blessings or pinagpe-pray. May mga tumulong din sa amin. So, hindi mo alam kung paano kikilos talaga ang Panginoon. So again, one major principle doon is 100% of your income is actually the Lord's. At kailangan how we manage it, bukod sa 10% tithes, yung 90%, how we spend it, should also be glorifying to the Lord. Amen, amen. Mayroon akong naalala na nabasa, may kinalaman din sa tithes. Inirelate niya yung pagbabalik ng tithes sa creation ng Panginoon. Yung technique daw ng Diyos, pagdating sa creation, ay piniprepare niya muna yung container bago niya ilagay yung laman nun. Halimbawa, hindi niya agad nilikha first day yung tao. Nilikha niya muna ay yung liwanag, tapos nilikha niya sumunod ay yung lupa, yung dagat. So pagkatapos niya gawin yung sky, tapos yung lupa, dagat, sa kanya palang inilagay yung mga laman nun, di ba? Tapos nilagay sa tubig yung mga hayop doon, sa lupa yung hayop doon. Tapos sa kanya inilagay yung tao. So, kumbaga, ang Diyos, ginagawa niya muna yung container bago niya ilagay yung pinaka-content. Sa Sabbath, ang nilagay niya, ang naging container ay time at i-finil niya yung presence niya. Anyway, pero pagdating sa pagbabalik ng tithes, sinasabi doon, maraming mga tao mag-iisip na nire-restrain ako ng Panginoon na makuha lahat para ibalik pa sa kanya yung konti. I mean, pag halimbawa, million na yung pera mo, tapos yung 10% nun, ibabalik mo pa sa Panginoon, parang ang laki nun, ang bigat. Pero sinasabi doon na ang gusto ng Panginoon talaga ay i-bless tayo. Pero ang gusto niya ay ihanda yung container ng puso natin. Sabihin, hindi niya gusto na mag-bless tayo pero maging greedy naman tayo at mapuno na tayo ng pride. Dahil alam naman natin sa history sa Bible, I mean kung hindi tayo familiar, makikita natin sa Bible na yung pride at yung greed ang naging start kung bakit bumagsak yung isang perfect na being, si Lucifer. Ganun din, piniprepare ng Diyos yung puso natin na maging humble, maging submissive, bago niya tayo i-feel ng blessing. So, hindi intention ng Diyos na mag-restrain sa atin,
na magkait sa atin, kundi para bigyan tayo ng lahat, mag-bless sa atin ng lahat. Kaya kailangan natin sumunod sa plano na yon, at yung blessing na may napangako ng Diyos ay hindi na ipagkakait sa atin. Amen. So yun, napaganda nun ng mga napag-usapan natin na yun. Dahil pala talaga ng mga bagay na dapat nating malaman at matutunan sa usapin ng pera. So kung meron po kayong mga bagay na gustong i-add, mga comments or mga insights na gusto nyo po i-add, ilagay nyo lang po yan sa ating comment section. O kung may mga katanungan kayo, isama nyo na rin yan. O kaya naman, pwede nyo ring i-contactin ang mga numbers na makikita po ninyo sa ilalim ng inyong mga screen. So bago po tayo magpatuloy sa ating discussion, ay makakarinig po muna tayo ng isang awitin. Hindi mo ba alam kapag ika'y nakararamdam ng paghihirap kainan sa puso mo? Hindi mo rin batid sa kasiyahan may balakid, ngiti ay mababawi sa iyo. Asahan mong ligaya ang iyong makakamtan, panalangin pagtitiwala sa Diyos. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Nalalaman ba natin, iba na ang ating ngarin, ngunit pagmamahal ay nakatuon lamang sa'yo. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang iyong puso. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Patawarin at linisin
Salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating discussion about dito sa topic natin, Money Matters. So iniimbitahan po namin kayo na muli po i-share itong ating live broadcast para mas marami pa po tayo na makikinabang dito. So going back to our topic, pinag-uusapan natin nga itong may kinalaman sa usaping pera pagdating sa pagpapamilya. Ano masasabi natin dun sa mga mag-asawa o kaya couples pa lang na nagkakaroon ng struggle pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kaperahan, pagbabudget o sa mga gastos nila, savings? This is a very important question, Wilmer. At some point, every couple might encounter issues about financial management ng pamilya in general. And it is important for individuals and couples particularly na maunawaan again yung biblical principles about finances. So, napakahalaga na pag-aralan po ito. Balikan natin individually and as couple. Maganda po, together kayo mag-research, aralin kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa financial management. Again, the principle is everything that comes to us is a blessing from the Lord, 100% of it. At nasa atin as stewards of those blessings, kailangan nating pag-usapan kung paano, i-decide kung paano magiging good stewards ng lahat ng ito. And as a couple, napakagandang exercise nito na gawin. Napakaganda na mapag-usapan at maaral at maintindihan kung paano i-apply sa ating mga pamilya. And again, everything can be negotiated. Financial struggle is real for almost every family. Pero sa kapangyarihan ng Panginoon ay kakayanin naman itong ma-resolve. Andito yung mga promises ng Panginoon sa atin. Nasa Bible ito lahat. We can claim these promises at yung iba dito conditional there are roles that we need to do. There are yung ating part of the bargain bago ibigay sa atin ng Panginoon yung resulta ng promises na ito. And we need to study God's word together as a couple. Wilmer, meron kasi iba't ibang klase ng financial issues or problem within the couple or within the family, Sometimes, hindi naman sila kulang sa pera, pero ang problema nila is how do they spend the money. So, dun sa point na yon, tama yung sabi ni Enan na things can be negotiated, dapat pag-usapan, ganyan, para hindi nabibigla yung isa't isa na, what, bill mo yan? Ano ba yan? Parang, kailangan ba talaga natin yan? Something like that. Iba-iba kasi yung kinalakihan ng bawat isa. For example, ako, iba yung kinalakihan ko, iba din yung kinalakihan niya. Iba yung values nila sa money, iba din yung values namin sa money. Iba din yung way of spending ng family namin sa money. Ganun din sa kanila, iba din. Iba din yung way of savings, iba din yung way ng pag-save nila, ganun. And kapag itong dalawang from different kind, magkaiba sila ng value sa money, then nagsama sila, kaya maraming nagka-clash. Kasi nga, magkaiba ng pinanggalingan. Pero sabi nga ni Enan, things can be negotiated. Things can be pag-usapan, dapat mapag-usapan, dapat ma-reconcile hanggang saan yung limits, or ano yung pwede, ano yung hindi pwede in spending, For example, for him, nakita ko na habang nung girlfriend-boyfriend pa lang kami, isang values niya in spending is hindi talaga siya nagtitipid in terms of spending sa food. Kasi nakita ko din na he values health, he values good food, kasi yun din naman yung kailangan ng katawan natin. Pero in terms of buying things like clothing, ganyan, gamit, ganyan, I could see in him na talagang ganto talaga. Parang it's so hard for him to spend money on those things, Pero tanungin mo sa pagkain, walang problema. I invite, kakain kami, magde-date kami, and eat something out. Walang problema, ganyan. Pero sa akin naman, in my values, although importante sa akin yung pagkain, there are many things na alam ko na need ng aking mga anak. And parang it's so hard for me na hindi ma-supply yung need na yon. Although, sometimes, hindi niya nakikita na need yun ng mga bata. Parang ganun. So, we need to reconcile or we need to talk those matters. Kasi sometimes, nagkaiba kami ng perspective. Ganyan.
So, mahalaga yun na pinag-uusapan. And of course, minsan meron ding mga principles na kapag, kunyari, 3,000 na yung amount nung bibilhin, maybe kailangan na dapat pag-usapan na. O kaya naman, it's the man who should, give it a call whether to buy it or not. Parang ganon. So, depende rin sa pag-usap yun. Depende rin sa pag-usap. Lalo na pag malaking bagay na yung bibilhin or malaking amount na yung kailangan to spend. So, yun yung isang way na para ma-resolution yung mga financial issues, to talk about it. Kaya importante yung next episodes natin, no, na communication naman, ano. So, we'll look into that. Palagi natin nababanggit yun, no? Oo Sa nga susunod. So marami tayo na napakinggan, natutunan dito sa ating usapin tungkol sa pera. Pakinggan naman natin ang mga insights ng ating mga kabataan na na-interview tungkol dito sa topic natin ngayon. So, kabataan, what do you think? Oo naman, syempre mahalaga kasi unang-una, paano kakuha ng budget para sa mga pangangailangan din. Kailangan syempre yung pera ko, yung pera ko pa rin. Hindi man po sabing first priority natin yung pera, pero finances is biggest factor sa buhay natin na kailangan pag-usapan bilang may partner na tayo para sa pag-grow din ng pamilya natin, kasama po natin yung finances. Though it's not the top priority. Salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview at nag-share about what does she think sa ating topic ngayon tungkol sa kaperahan. So, Jaisel, ano masasabi mo sa sinabi ng kabataan natin? Siyempre, babae nagsalita, diba? So, Kakampihan mo. parang ganun. Hindi, gusto ko nga tanong yung asawa ko kung naniniwala ka ba doon o payag ka ba doon na pera ko, pera mo, pera ko din. Payag ka ba doon? It can be negotiated. Well, it doesn't happen in our family. It doesn't happen in us na pera ko, yung pera niya, pera ko din, no? Ang sa amin kasi, we decide if kailangan talaga to, then parang combined pa rin pero hindi, parang ganon. So pinag-uusapan if may expense na malalaki, ganyan or whatever. Pero yeah, marami kasi ganon ang thinking, Lalo sa Philippine Oo, sa setting. Philippine culture na ganon, Lumaki din ako na yung mama ko ang tagahawak ng pera. Simply because kasi yung father ko is medyo maluwag sa pera. So kung hindi nanay ko yung hawak ng pera, baka lalo nagkawala-wala, So minsan kung sino yung mas capable to handle it properly, we give them the honor, parang ganon. And we give them the stress. So, Ayun, mahalaga na napagkakasunduan talaga. So whatever the setup is, pwede naman, ayun nga, according to capabilities, pwede namang primarily nasa babae ang responsibility, pwede ring primarily nasa lalaki. Yun nga, depende kung sinong mas may capability at may responsibility, yun na kayang i-oversee yung skills itself ng pag-spend, pag-save, etc. But yun nga, everything, whatever the setup is, kailangan sigurado kayo na yun yung kalooban ng Panginoon para sa inyong pamilya. Kasi kung hindi kalooban ng Panginoon at nagkanya-kanya kayo, nagpatigasan kayo sa pag-handle ng pera, nako, mas lalo pong walang mangyayari. So magpakumbaba po tayo sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa isa't isa, pag-usapan ng maayos, plantsahin para hindi tayo mamroblema in the long run at mas optimal yung pag-handle ng family sa finances. we don't want to forget, Wilmer, na we need to shun debt like a leprosy or like leprosy, Kasi yung pangungutang, talagang maraming nababaon sa utang and it's not healthy in the family and financially, hindi siya healthy. So kung hanggat maaari, we live within our means, Kung hindi talaga natin afford, then pag-ipunan natin, we wait for the time that we can afford it. Hindi tayo yung immediate gratification, ganyan. Alam natin na that could not, yung pangutang would not really be that good or helpful sa atin. So, let's shun that like a leprosy. Napaka-importante na yun nga, yung pangungutang ay as much as possible, iwasan natin,
wag nating i-suspend yung money na we don't have yet. Kasi mas malaking problema talagang mababaon tayo dyan. Unless ikaw ay negosyante. Kasi yung skill din ng debt is something else na pwedeng i-handle with the right approach and skill. But generally, it doesn't apply to all eh. Sa negosyo, okay yan. Merong ways na magamit yung debt in the right way. Pero generally, as in family matters, as much as possible, na iwasan po talaga natin. Yan. So yan, napakarami natin mga natutunan na naman na may kinalaman sa pagtatayo ng maayos at matatag na tahanan. So sa pagtatapos ng ating pag-uusap tungkol sa usaping money matters sa isang relasyon, mahalagang tandaan na ang financial matters ay hindi lamang tungkol sa mga numero, kundi pati ito may kinalaman sa mga pangarap, halaga at pananaw ng bawat isa. Sa pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa usaping pera ay makakatulong sa isang relasyon na mayroong pag-unawaan at paglago sa anumang aspeto tulad ng pagkakaroon ng maliwanag na kinabukasan ng isang buong pamilya. Bago po tayo magtapos, tayo po ay sumandaling manalangin, Mr. Ena. Manalangin po tayo. Dakila namin Panginoon, salamat po sa inyong pagsama muli sa amin sa usapin na ito about sa finances ng mag-asawa at ng pamilya. Dalangin namin Panginoon na lahat po kami at ang aming mga nakikinig ay inyo pong i-bless financially. At more importantly, Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tamang puso na tanggapin ang mga blessing na ito at gamitin sa tama pong pamamaraan. Tulungan niyo po kami na i-acknowledge na kayo ang Panginoon na nagbibigay ng lahat ng blessings, including financial blessings. At tulungan niyo po kami na i-manage ito ng tama, maging mabuting mga katiwala stewards ng inyong mga pagpapalang ito at magamit ito sa wastong pamamaraan para sa aming pamilya. Tulungan po ang mga mag-asawa, mga couples na nagko-consider ng marriage, mga individuals namin nanonood na nakikinig na maunawaan po ang biblical principles of finances at magamit po nawa nila ito ng maayos para sa ikabubuti ng kanilang mga pamilya. Papasalamat po kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, salamat po ulit, Enan at Jaisel, sa pagsama sa atin sa ating naging discussion. Bago tayo magtapos, meron ba kayong gusto sabihin sa ating mga viewers? One thing I would like to tell our viewers and mga nakikinig is that mayaman ng Panginoon natin. Actually, ayaw i-withhold ng Panginoon itong riches sa inyo. We just need to learn the right principles, the right stewardship in managing these things. And the Lord is so willing to bless us. Dalangin ko po na pagpalain po kayong lahat at see you po sa ating mga susunod pang mga episodes. Yan. And totoo po yun na makakasama po natin patuloy si Enan at saka si Jaisel sa mga susunod pa natin ng mga talakayan na may kinalaman sa usaping pagpapamilya kung paano natin mabubuo ng masaya at matagumpay ang mga tahanan na gusto natin buuin o kung naman tahanan na kinabibilangan natin ngayon. Kaya samahan po ninyo kami ulit next week, same time, same channel, dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.